At ngayon mga mahal naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Nang Hingaluan Worship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Oh, Veronica, hindi ka pa pala natutulog. Andito ka pa sa tiraso ng hotel. Huwag mong sabihing naalala mo ang dating boyfriend mong si Dexter. Nako, friend. Lumabas lang ako dahil last night na natin to. Gusto ko sanang makipagkilala dun sa isang romboy eh. Nako, ikaw talaga, friend. Maldita ka. May asawa ka na. May kabit pa. Gusto mo pang makipagkilala sa rumboy? Bakit? Masama ba kung makipagkilala ako sa kanya? Gusto ko lang madagdagan ng kaibigan ko. Malay mo, sa mga susunod na araw mapadpad na naman ako dito. O di may kakilala na ako. Nako, bakit ka naman mapapadpad dito? Yayayain mo si Ferdinand, asawa ni Andrea, na pupunta rito? Wala kang pakialam dun, friend, kung sino man ang makakasama ko na babalik dito. Ayan na pala yung romboy. Ang guwapo niya, friend. Sige maiwan muna kita dito. Lalapitan ko at makikipagkwentuhan ako sa kanya. Bye, friend! Nako, hayun na si Veronica. Nilapitan niya yung gwapong rumboy. Ang lanti-lanti talaga ng kaibigan ko. Ayaw makinig sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Oo nga. Magandang araw sa inyo mga kasama. Nandito na ba ang lahat? Kap, si Veronica. Wala po siya rito. Nasaan ba siya? Si Kagawad Gusting, nandito na ba? Wala pa rin siya, Kap. Kung ganon, hayaan nyo na lang sila. Baka nasa kwarto pa sila. Ang mabuti pa, makinig kayo sa sasabihin ka. Ano ba yung sasabihin mo sa atin ka? Mayon! Alam niya, madalas sa mga ganitong seminar, may nawawalang gamit ang hotel. Kaya sana ingatan ninyo ang mga gamit. Kailangan walang masira o mawala. Dahil nakakahiya tayo kung mapagbintangan tayong magnanakaw. Katulad ng nangyari sa mga ibang seminar. Ayokong mangyari yun sa atin. Kaya pakiusap Iwasan ninyo ang makasira ng anumang gamit nila, malinaw. Sige, yun lang ang sasabihin ko. Siya nga pala, nasaan yung mga dalawang bastos na kasama natin? Wala sila, kanina pa. Lumabas sila, nagiinuman yata. Nako, pagdating nila, lasing na naman. Nakakaya sila, madadamay tayo. Huwag ka mag-alala ka. Kaya habilin namin doon sa gwardiya na huwag silang papasukin. Kung wala sila, doon na sila matulog sa lansangan. Sige, Oo, kayo na ang bahala sa kanila. Bukas, maagat tayong gigising at ayusin ang loob ng kwarto ng hotel. Okay. Sige, alin na kayo magkasama. mga kasama. Ayusin natin ang kwarto natin para hindi nakakaya. Tayo na mga kasama. Salamat. Nakabalik tayo ng ligtas dito sa atin, Veronica. Alam mo, habang nasa eroplano tayo, biglang pumasok sa isipan ko ang napanood ko sa sine na love story sa loob ng nag-crash na eroplano. Pareho lang pala tayo na may naalalang pelikula. Ako naman yung sa Titanic. Kawawa yung lalaki. Namatay. Nakakaiyak. Oo, kawawa naman siya. Alam mo, habang nasa ere tayo,
Parang nakikita ko si Nolly na naging si Jack. At ako naman, nakikita ko ang sarili ko na ako raw si Rose. Tapos, naidlip ako. At naging totoo daw na magkasama kaming dalawa. At nagyayakapan at naghahalikan. Nako, naalala mo na naman si Noli. Huwag ka malaman ng asawa niya na pinagnanasahan mo ang asawa niya. Aawayin ka. O di awayin lang ako. Bakit? Kasalanan ko ba kung maging type ko ang asawa niya? Naku, friend. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo. Huwag kang ganyan. O bakit naman ako kikilabutan? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kahit marinig pa niya, wala akong pakialam. Alam ko naman na type ako ni Nolly. Kaya kung magkakaroon kami ng pagkakataon, magtatanan kaming dalawa. Oh, Veronica! May kumakatok. Sino kaya ito? Sandali lang, nandyan na. Kagawad Asyong, nandito na pala Oh, kayo. boy. Narating lang namin. Oh, nasa ba si Bunjeng? Pakitulungan niyo akong magpasok ng mga nabili ko sa biyahe, ha? Ha? Ito. Iwalay si Bonjing kagawad. Ha? Tinawagan siya ni Melinda dahil isusugod daw sa ospital ang tatay niya dahil inatake siya ng rayuma. Ganun ba? Sige, ikaw na lang ang tumulong sa akin at huwag kang mag-alala, boy, ha? May pasalubong ka. Ha? Sige kagawad. Nasaan ang mga ipapasok natin sa bahay ninyo? Ayun, sa kalsada. Halika, tulungan mo ako para maibigay ko na rin sa'yo yung pasalubong sa'yo, ha? Ay, kagawad. Ang bait-bait mo talaga. Ha? Kagawad, nasaan ang mga ipapasok nating binili ninyo? Ha? Nasaan ang mga yun? Dito lang binaba ng sasakyan kong tricycle, ah. Nandito yan, God. bakit wala? Delikado. Ha? Baka nasalisihan ka ng magnanakaw. Ang mga walang hiyang magnanakaw na yan, mapapatay ko silang lahat kapag nahuli ko sila. Papatayin ko naku, sila. God. Nasaan na yung pasalubong mo sa akin? Wala na rin, boy. Halika, tulungan mo ko. Halika, boy. Ha? Saan tayo pupunta, kagawad? Hanapin natin ang mga magnanakaw at papatayin natin sila. Alam mo, Darwina, kahit saan, balitang-balita ang nangyaring pagkakapanalo ni Kaloyolo ng 2 ginto sa Olimpiada. Ay, oo, si Tabibang. Sayang yung 2 boksingero natin, oh. Pero, nadaya yata sila. Mayaan mo na yon. Ha? Talagang ganon kung minsan. Tulad ni pambansang kamao. Ilang beses na siyang nadaya sa laban niya. Pero humble lang siya. Pinapabayaan lang. Ay, naku, nandito pala yung mga opisyal natin na galing seminar. Oo. Pero ang dami palang binili sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong sa pinuntahan nila. Ha? Kaya lang, may nagnakaw daw sa binili ni Kagawad Asyong. Hayon! Halos ma-stroke sa galit. Ano? Umatake na naman ang mga magnanakaw dito? Oo. Kaya kailangan mapagmatsyag tayo. Baka mamaya tayo naman ang mananakawan. Ay, nako, tita. Subukan nila tayong nakawan. Kundi makakalabuso talaga sila. Dahil naglagay ako ng secret CCTV sa tindahan natin. Ha?
May secret CCTV ang tindahan. Ay, nako. Nasaan? Pasensya ka na, tita. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil secret nga eh. Ganun ba? Ikaw talaga, niloloko mo na naman ako Hindi kita niloloko, tita. Talagang may secret CCTV na nakamaw dito sa tindahan. Hindi lang iisa yon. Kundi 5, tita. Para kahit saang anggulo, makikita kung may nagnakaw. Ay, ganun ba? Ikaw talaga, masyado kang masikreto. Abay, dapat lang, tita, no? Kaya bawasan mo ang pagkikipag-inuman mo kay Aling Punyang. Dahil kung nalasing ka na, kung ano-ano na ang kinikwento mo sa kanya. Pati ba naman yung ginagawa ninyo ni Mang Upong? Ay, naku, sinasabi mo sa kanya. Ano? Kailan yan? Wala akong matandaan na sinabi ko. Ay, nako, tita. Yan ang nga bang sinasabi ko. Kung nakainom ka, hindi mo na alam ang ginagawa mo, sinasabi mo. Sige ka. Baka akala mo gumagawa lang ako ng kwento. Gusto mo? Ipanood ko sa'yo yung kwentuhan ninyo ni Aling Punya. Gusto mo ng prueba? Sige. Gusto kong makita. Parang hindi ako makapaniwala sa sinasabi ito, mo. tito, panuurin mo, ha? Panuurin mo. Pakinggan mong mabuti, ha? Para alam mo na hindi kita binibiro. Hayan! Alam mo, Ate Punyang, tuwing lumalabas kami ni Upong, kinakain niya ang... Ayan, tita, ha? Nako. Di ba, ang linaw-linaw ng sinasabi mo? Ano ang kinakain ni Mang Upong? Ha? Ano? Darwina, i-delete mo na yan. Nakakahiya. I-delete mo na. Ay, kagawad Gusteng. Nasaan ang mga CBO natin? Kap, Ah, wala sila Benito at Pasing. Magkakasama sila na nag-traffic Dahil libing ngayon ni Pepito Marciliano. Si Ambing lang naiwan. ngayon ba yung libing ni Pipito Marciliano? Nakaw, hindi man lang ako nakadalaw sa burol niya dahil sa dami ng problema sa barangay. Naintindihan kayo ng asawa niya. Naku, Kap. Alam mo, may naikwento sa akin ang asawa ni Pepito. Ano naman ang naikwento niya sa'yo? Bakit parang natatawa ka? Kap, Ah. naikwento niya sa akin na nai-date raw siya ng 5 beses. Ano? Nakaw, hindi totoo yan, kagawad Gusteng. Hindi ako pumapatol sa pangit na katulad niya. Kagawad Gusteng, ano yun? Tignan mo, may pumatay na yata kay Ambreng. Tarantado ka talaga, Ambreng. Ginulat mo kami ni Kapitan. Nakala namin kung ano nang nangyari sa'yo. Ha? Bakit ka ba sumigaw ng ganon? Ha? Ay, pasensya ka, kagawad. Nanaginip lang kasi ako. Anong napananginipan mo? Bakit ka sumigaw na parang may pumatay sa'yo? Nako, napanaginipan ko kasing isa ko sa mga nakasakay sa jet fighter ng Pilipinas. At tinamaan daw ako ng missiles ng China. Sumabog daw ang jet fighter at nagkadurog-durog din ang katawan ko. Ano? Nako,
hindi mangyayaring makakasakay ka doon dahil hindi ka naman sundalo, ha? Buti sana kung military reservist ka. Hindi eh. Mga sundalo lang ang pwedeng sumakay doon, ha? Bakit, sundalo ka ba? Ay, ayon sa panaginip ko, ay tininti raw ako ng sundalo at ako raw ang pinakabatang opisyal. Naku naman. Tama na kaya ng Breng, ha? Ang mabuti pa, sumunod ka kina Benito at Pasing, ha? Dahil pagod na ang mga yon na nagtatraffic dahil libing ngayon ni Bang Pipito, Marciliano. Sige na, pumunta ka na. Ay, oo, kagawad. Naku, salamat. Panaginip lang pala yun. Akala ko, totoo na. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na. At pupunta na tayo doon sa kinaroroonan nila Benito at Pasing. Bilisan mo. Huwag kang papatay-patay. O Pining, bakit mo sinabing bilib na bilib ka kay Ambreng? Ano bang ginawa niya? Ikinwento niya sa akin ang napanaginipan niya. Ano bang napanaginipan niya? At bakit bilib na bilib ka sa kanya? Ayon sa kanya, ay napanaginipan daw niya na isa siyang opisyal ng sundalo at nakasakay sa isang jet fighter. Pati yung ginamit daw na missiles ng China, ikabisado niya. Kung meron pa raw na panibagong jet fighter, ay kaya nilang paliparin. At gagayahin daw ang ginawa ni Jesus Villamor. Ha? Sino naman yung Jesus Antonio Villamor na yan? Si Jesus Villamor ay isang napakahusay na piloto, tinanghal na bayani ng pabagsakin niya ang maraming eroplano ng kaaway noong panahon ng Hapon. Si Jesus Villamor ay ipinagkakapuri ng mga Pilipino. Ay, nako! Nagpaniwala ka naman kaagad sa siraulong yun. Friend, hindi si Raulo si Ambreng, kundi isa siyang genius. Pining! Oo, friend. Si Ambreng ay isang genius. Dahil lahat ng sinabi niya ay niresearch ko sa internet. Naku, tama lahat ang sinabi niya sa akin. Ay, ano yung pinagkikwentuhan ninyong dalawa? Kap, mabuti naman at dumating ka na. Naku, may ikukwento ako sa'yo. At ewan ko lang kung maniniwala ka. Bakit? Ano ba yung kikwento mo sa akin? Tungkol ba sa kwento ni Lola Sila? Yung kaluluwang ligaw? Ha? Hindi, Kap. Ang mabuti pa, makinig kayo. At sisimulan ko na ang aking kwento. Lagi na lang si Ambreng ang pinupuli nila ngayon. At halatang halata ko na, crush yan ni Pining. Naku, sana bumilib din sa akin si Pining. Dahil kahit may asawa na siya, crush ko pa rin siya. Oh, naku, inaantok na ako ah. Sana makaimbinto din ako ng sasakyan na masigit pa sa mga naimbinto nila. Ano kayang ipapangalan ko sa maiimbinto kong barko? Ano kaya? Tama? Papangalanan ko na lang na Nanghingaluan Warship. Wow, ang ganda ng naisipan ko. Nanghingaluan Warship. Naku, inaantok na talaga ako. Nanghingaluan Warship. Ayan, natapos ko na ang aking naimbento na barko. Ito ang tinatawag na Nanghingaluan Warship. Sinong mga sundalo ang gustong sumakay dito?
At pupunta tayo sa West Philippines eh. Kami, gusto namin sumakay dyan. Sige. Sabihin mong worship. Sige. Sasakay tayo. Pero kailangan makausap ko muna ang AFP Chief of Staff para makilala naman ako sa buong mundo. Oh, hayan Ambring. Nakaalis na sila Benito. Pero ikaw, hindi mo pa napapaandar itong naimbento mong submarine. Huwag mong sabihin, mas magaling pang inventor si Benito kaysa sa'yo. Ha? Ay, hindi. Mas magaling ako. Maghintay lang kayo. Dahil iwa-warm up ko lang itong submarine ko. Naku, ang tagal naman. Excited pa naman kami ni Veronica na sumakay. Ha? Ha? Naku. Ano yung pagsabog na yun? Naku, ang lakas! Mga kanayan! Yung warship na naimbento ni Benito, tinamaan ng missile ng China! Ha? Sumabog! Batay! Yung warship ni Benito, tinamaan daw ng missiles ng China! Totoo kayang tinamaan ng missiles ng China ang nanghingaluang warship? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Nanghingaluang Warship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!